Chapter number 5 na kita. I hope kada chapter may natun-an man kita. Amen? No, I hope biskan duha, tatlo lang aton nga magtapik sa aton una-huna, no? Nga mga pulong sa Dios kada chapter, mga abyan. Chapter 5, aton nga basahon. Alright? Okay, hasta kita sa verse number 6 lang. May ara ini 13 verses, but hasta lang kita verse number 6. Beginning verse 1 to verse number 6. Okay? Sige. Dunganan ta, pagbasa, verse 1 to 6. Read. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. For I verily, as absent in the body, but present in spirit, have judged already, as though I were present concerning him that hath so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Your glorying is not good, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. Amen. So, ang mensahe subong gabi, purge out the leaven. Purge out the leaven. Pray kita, dako sa ulo. Almighty God, karon nga gabi, amay, nagapasalamat kami sa another tion naman, privilege mo ginhatag, sa diin nakatigom kami, makahiwat kami, Lord, sa amon weekly, midweek prayer meeting and Bible study. Salamat gid, Lord, sa dako, bangod ikaw pakamaayo sa amon, way mo kami gipabayan sa bilog ining adlaw. Yes, Lord, may mga kaluyahon kami sa amon pisikal, nagabatsyag kami. Apang salamat nga hindi na mangin upang o kung hadlang Ginoo nga hindi kami makahatag sa panahon sa prayer meeting bagod gapati kami. Ginoo, dako gid ang kahimuan sa pagpangamuyo sang tingob. Gani karon nga gabi amay sa amon tingob, amon pag-study sa imo pulong, kabay buligan mo kami nga kami Ginoo makakuha sa mga espirituhanon nga lesson pagud to nga kami amay mangin aware sa mga bagay nga dapat namon likawan Ginoo. Kung luyag namo amon iglesia, mangin blessing, mangin suga, mangin balaan, kag mangin testimony. Dapat, Lord, ma-maintain namon ang holiness, ma-maintain namon ang purity, ma-maintain namon ang church discipline. Amay nga langit nun. At the same time, ma-maintain man namon ang restoration. So, buligi kami, O Dios, nga ini nga chapter, may makuha gid kami nga lesson, nga amo Lord ang bulig sa amon agud to Lord nga mahimo namon ang mga butang nga makapahimuot sa mga tubangan. Sa amon pagpadayon amo ginapangabay ang bulig sa balaan nga espiritu kag gahom ni Jesus Christ. Amen kag amen. Alright, magapungko kamo palihog. Now mga abyan, no, ini nga chapter naman, another chapter nga aton pagatun-an. Subong gabi, naga-focus ini sa ginatawag purity. So, gapati kita nga luyag sa Dios nga iya nga iglesia, mga abyan, with their body of Christ o local church, mangin pure. Amen? Pure, mga utod. Kita kung magkapita, kapangita ta pure. Hindi ta kauyon sang pure. Tama? So, dapat amo man ang simbahan. Ang iglesia sa Dios dapat pure, ma-maintain ang purity. Mga kabiyanan, doctrinally, dapat pure kita. So, salamat sa Dios nga gipaabot sa ato abyan ang matutuod nga pagtudlo, matutuod nga teaching nga amo abyan ang rightly dividing the word of truth. Kabalo kita, no? Gamay pa ko abyan. Adumduman ko, elementary pa ko, nang 2 Timothy 2:15, gamay pa ko. In fact, ginakanta namon sa gamay pa. Study to show thyself approved unto God. Study to show thyself approved unto God.
A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ginakanta na muna. Pero kung kanta lang mga abiyan, wala na emphasize kung ano mo silingon sa rightly dividing the word of truth. No? So, salamat nga ginpaabot na sa aton. Okay? Now, of course, ini nga gabi, ang chapter 5, hindi lamang nagatumod sa ang purity of the church, at the same time, nagahisgot man ini abiyan sa inatawag church discipline. Now, ato later on, ato ina siya makita. Now, like I said, every chapter, ginahambal ko ining Church of Corinth abiyan, damo ini sang mga blessing. Materially, blessed sila, bangod, very strategic ining city of Corinth. Kay kining city of Corinth, kung lang taon mo abiyan, sa history ini siya, city of commerce, di siya ang trade. So, ari diri ang mga dagko nga mga port, mga seaport. Okay? Ara dira mga dagko nga pantalan kagkabalota, kung ang syudad may pantalan, ang business abiyan nagaboom, tama? Okay, siguro kung may pantalan na ding Marbil, basi patas na ta karon sa Jensen. No? Kay ang commerce ara, no, ang mga cargo ship, ang mga barko dira kag damo makuan, damo abiyan ma-introduce kung may mga pantalan, no, ang mga tao, no, ang trading mga abiyan. So amo ni materially very strategic ining city of Corinth. Oh, materially wealthy sila abiyan kag ang mga Kristohanon diri. But the problem is, mga kabiyana, they are, okay, materially blessed and rich, but spiritually troubled. May ara sila gifts of the Spirit, but not the fruit. Why sang prutas? Gift of the Spirit lang. That's why nga, ini si Apostle Paul, iya gyud gi-emphasize diri. In fact, kadua siya nagsulat sa ini nga church, ini nga local church. Na-follow-upan niya sa iyang letter sa 2 Corinthians, mga kabiyanan. Now, tonight, aton makita diri ang isa ka sitwasyon kung sa diin si Apostle Paul, mga kabiyanan, medyo nagsubo siya. Bugat iyang tagipusoon nga aman, bangod, like, hindi lamang sila babes in Christ, way pa sila nagatubo sa ilang Christian life, way pa nila naabot ang maturity sa Christian life. Kag makita man naton sa mga previous naton nga study na may ara pa sila mga divisions. And nadagdagan pa diri chapter number 5. Kung naton nga sa aton ginbasa diri makabiyanan. Na kung sa diin may sala, mga abyan, may sala sulod sa simbahan. May sala nga nahimo sulod sa iglesia, nga nakomit sa isa ka membro, apang ang masubo ginakundon, no, way gin address, way nila gin settle. And that is why medyo akid si Apostle Paul diri, mga kaabyanan, sa iyang sulat diri sa chapter number 5. Alright? Siling diri, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's what? Wife. So ano ang kuan diri? Ano ang sala diri, mga kabyanan? Ano ang problema diri? Ginatawag nga may problema of fornication. Now, kining fornication, sexual sin ini. Okay? Maybe ang isa ka party, why pasang pagsiling fornication, premarital sex. Butang nga dapat sa mag-asawa lang ginahimo. Outside sa marriage, any sexual activity is abomination and considered immoral. And this is, amo ni ang case diri, mga kaabyanan. May membro diri, it could be ang lalaki, single, tapos ini nga membro nga si lalaki, nakipagrelasyon sa iya stepmother. Ano nang stepmother? Asawa sang imo tatay. Imagine mo, ano nga klase nga utak? Stepmother mo, tapos makipagrelasyon ka?
Daw mas ita grabe na. Way na huya. Way kahadlok. Hello. Hindi na normal mga abyan nga hindi mo sa isa ka ga-claim nga Kristiyanon. Tama? Isa ka butang nga dulumtanan at tubangan sa Dios. So aton makita dire, Sir ni Paul may sala. Kag ang problema mga abyan, hindi lang private. Hindi sila nga pipila lang nakabalo. The word commonly, it is reported commonly that there is fornication. But silingon mga kaabyanan, ini siya, mga utod, is publicly. By public knowledge, it is a common knowledge. Hindi isa, dua, tatlo lang katao ang nakabalo. Ang bilog na iglesia, nakabalo na sa sitwasyon. Nakabalo na sa problema. Pero sila ni Paul nga, wala sang inyo, sang may nagreklamo, nga wala sang inyo, sang may nag-angal, nga way sang isa sa inyo nga nag-expose sang ina na sala. Sa halip, inyo gintolerate. Hello? Ha? Nga biska mga abyan, o di mo lang taon dira, even ang mga unsaved, gitawag sila Gentiles, nakabalo. No? Pati mga Gentiles, mga unsaved. That one should have his father's wife. Alright. And verse number 2, and ye are puffed up and have not rather mourned. Nagpabugal pa sila, mga kaabyanan. Alright? Okay? Ano po silingon dre? Number 1, open sin in the church must not be tolerated. Amen? Ano ang number 1 na to nga lesson? Open sin in the church must not be tolerated. Okay? Any sexual activity abyan outside sa marriage, pamati ka mo mayo, lalo na mga young people, hindi rason nga sabihin mo, nagmamahalan kasi kami pastor. No, hindi rason. As long nga hindi ka pa married, any sexual activity should be prohibited and it should not be done. Kabati ka mo? Pamati mayo yung people. Sorry to tell you, but kung may mga young people man diri magpakasal, tapos may natabo na sa inyo, between ikaw nga lalaki kag si babae, pangita na kamo pastor nga magkasal sa inyo. Because I will never and never solemnize anyone na may natabo na. Sorry to tell you, but katapusan na to. Kung sino man to may natabo na before, we cannot undone what is done. Pero dapat may valuable lesson ta. Pero sa inyo karon nga mga plano pa lang magpakasal, plano pa nga magkaroon sa relationship someday, ibutang nyo sa isip nyo. Na kung mag-una-una gani ka mo, ayaw na ka mo pagpalapit sa akon. Nasakitan lang ka mo. Nakapoy na ko mga kabyanan. Nakapoy na ko. Naman, ginaguba nyo sarili nyo, ginaguba nyo pangalan sa simbahan, ginaguba nyo testimony. Hindi pwede itolerate. Hindi pwede all the time i-cater naton. Kaya di ta magkaroon sang kahadlok. This is biblical. Nga dapat, mga abyan, aton i-practice ang purity. Kung mag-una-una ta, hindi mo na madula ang guilt. Ara na ng guilt, forever mo na balunon. Nakabalo ka, ikaw babae, ikaw lalaki. Hindi ka naghulat, hindi ka nagsakto, nag-practice ang purity. May nakita ko nga vlog abyan, is top 5 mga bansa nga pinakadamo pang virgin. Yung kalain man pamatian. Pero, in moral aspect, mga kaabyanan, number 5, top 5, Indonesia. Sunod, Japan. Kabalota sa Japan, very disciplined sila. Nakalimutan ko ang iba. Pero ang top 1, mga abyan, Saudi Arabia.
Saudi Arabia. Parang dalawa tatlo ka bansa nga Arab country. Ang pinakatapuan, mga kabiyanan, is Saudi Arabia. Mag-asawa gani dito, di pwede mag-holding hands publicly. Pilipino dito, di pwede ka mo mag-holding hands, bisan mag-asawa ka mo. Biskan may present pa ka mo nga marriage contract. Kay bawal sa ila ang public, tawag ka na, display of public affection. Amo na ilang Kag dalipatan ko to isa ka bansa, nga di pwede ang babae magwa sa balay until marriage. Kung magwa man ang babae, dapat may chaperon, dapat may escort. Either kapatid, nanay, tatay, di pwede magwa nga wala. Ang ila, bata nga babae, di pwede pagwaon kung wala sang upot. Amo na ka conservative. Which is, tama ni, amo man aton i-practice. Hindi mga unbeliever ni. Pero nakaintindi sila kung ano ang purity, ano ang being conservative. Samantala kita, claiming to be Christian, claim kita nga Kristohanon, child of God, when we die, we go to heaven, and yet sometimes, wala ga-reflect ang aton nga kinabuhi. Mga kabiyanan. Pariho lang sining taga-Corinto, Christian sila, pero may problema. Sila ni Paul, ka-practice ang fornication, mga kabiyanan. Kag hindi na sikrito, harap-harapan na. You know what? Isa sa mga reason, ginpatay si Charlie Kirk, kay galit ang mga leftist, galit sa iya tong mga tao nga mga immoral, LGBT, mga tao nga pro-women, mga tao nga pro-abortion, kay very strong siya, very brave siya, very courageous siya, to speak the truth, that is wrong. Hindi pwede na. Tapos of course, may biblical support. Amo na damo aking sa iya, to the point, gipapatay siya mga kabiyanan. Because he speak the truth. Kag sometimes truth, mga kapatid, ay sakit na. Amen? Pero hindi pwede compromise ang truth. Hindi pwede mga abyan nga i-bargain nato ng truth. Amo di diri ato makita. Gi-rebuke ni Apostle Paul. Siling yadra. Tubot silingon, mga abyan, hindi daton pwede i-tolerate. Sin is sin. Amen? Kung gusto tayo i-bless ang aton church, dapat hindi kita mag-tolerate sang sala. I'm not talking only sexual sin. Anything. Any sin. Tanan nga sin. Whether gambling na siya diha, cursing, ano man nga klase nga sala. Basta sala, dapat hindi tapag tago-tagoon. Subo karon kay even mga pastors nahulog na sa sala, napadayon pa. Kay may mga pastor ga sa pupo, may mga pastor kung mahulog sa sala, sa luon dayon o diri ka. Sige, halin ka dira, tapos diri. Imagine mo na. So may mga pastor nga tungod kay may ga sa pupo, may mga pastor man nga gakondon, so may courage gyapon magtindog-tindog, magwali-wali. Pero ang kinabuhi, why na? Disqualified na kung lantawon mo. Very, very sad, mga kabiyanan. Nadamo na mga simbahan karon. Even ang pastor gagatindog mismo, wala na sang holiness. Di na makawali og sala, di na makarebuke sa pulpit. Ay mismo ang pastor, wala na purity. Hello, amen? So hulaton pa ba naton nga mag-amo kita sina? Maghulat pa ba ta nga ang Ginoo kastiguhon ta bago ta mag-wake up, bago ta mabugtaw? Nga mahimo na lang ta diri nga daw karadlawan, daw ginaintot atong kaugalingon, gawali ta diri pero may sala sa sulod. May hindi amo nga ara sa sulod. Maluko ba nato ng Ginoo? Maluko mo ba sarili mo? Amen. Hindi paghulata nga ma-expose ay mo sala. Bago mo talikdan kag isurrender ay mo kaugalingon. It's better abyan. Kung may ginahimo ta, it's better kita na mismo mag-surrender sa tong kaugalingon.
Kaya never ka maka-expect pagkamaayos ang Ginoo. Tubtob abyan na may ginatago kang sala. Apostle Paul, yes, love niya ang mga Kristohanon. Yes, love niya ang taga-Corinth. But when it comes to sin, hindi niya pwede itolerate. That's what I like Apostle Paul. He is bold, he is sharp, he is courageous to rebuke. Why? Because mga abyan, hindi niya gusto i-compromise ang pulong sa Diyos. Hindi niya pwede tabon-tabunan ang pulong sa Diyos. Mga utod. Amo man sa aton. Tari, mag-serve siya ng warning. Amen? Ginikanan, parents ka, makita mo, bata mo daw, may hindi na mo ginahimo, dapat ikaw na dapat. Hindi mo na hulaton ang pastor pa ang magpalapit sa imo. Kaya ikaw ang pastor sa imo pamilya. Ikaw ang leader sa imo pamilya. Imo na bata, hindi ko na bata. Kung di mo kaya, palapit ka sa pastor. Pero in the first place, ikaw anay. Kaya ikaw ang tatay. Ikaw ang leader. Ikaw ang pastor. Ikaw ang head of the home. Amo nang design sa Ginoo na hindi pwede mag-bypass ang pastor, na hindi mag-agi sa tatay. Amo ganin ang pulis, di ka dito mag-ato sa pulis, balik ka sa barangay. Ambal pulis sir, kato ka sa barangay, di pwede, kay wala may power. Ang barangay ang may power. Amo man na. May mga mali po mga pastor karon madritso sa pamilya. Nga di na nilo respetuhon ang tatay. May mga anak man mas takot pa sa pastor kaysa tatay. Mali na siya. Sa tatay ka mo mahimong takot. Hindi sa pastor. Sa tatay ka mo magrespeto. Kung di ka mo karespeto, tatay nyo. Hindi mo ka mo karespeto sa pastor. Hindi ko nyo pagintuon. Nga okay lang ka mo sa pastor. Pablis-blis ka mo kay pastor. Pero tatay nyo, huwag nyo ginarespeto. Di ko mag-believe sina. Pero mag-believe ko sa mga bata. Bisan huwag ga-bless kay pastor. Pero may respeto sa ilang ginikanan. Di tamainto ang Ginoo. Amen? Di ta pag itolerate mga ginikanan. Yes, masakitan ng iban, pero kay amo nang kamatuoran. Pero si Paul, mga abyan, kagangato ni iglesia, kung anong kamatuoran, anong pulong sa Dios, sakit man, pero dapat himuon naton. Kung gusto ta pagkamayohon sa Dios, kung gusto ta i-bless sa Dios, mga kaabyanan, hindi ta pag itolerate ang sala. Amuna kita, kung magpalanggaanay kita, bad concern kita sa isang isa, hindi tapag, tagu-taguan, tabon-tabunan ang sala. Kung nakita mo, brad mo, why nagkinabuhi sa insakto, why nasang kabubuton sa Diyos, hambala. Ano, brad, daw hindi na tama ni mo ginahimo, brad. Sorry, brad, pero hindi na tama ginahimo mo, brad. Kini brad, why ko gaano nga mas maalam ko sa imo, why ko nagihambal kay tungod mas espiritual ko, pero brad ginahambal ko ni kay palangga ta ka, kag isa kita kalawas ni Kristo. Dapat amo na, kag ikaw man, kung gi-review ka sa imong utod, gihambalan ka sa imong utod, dapat may humble spirit ka, hindi ka magpaisog-isog, hindi ka magsunggot-sunggot, hindi kayo dog sisino ka pa. Ti ano karon brad aw? Nga mas ano ka pagit sa ako na, mas balaan kagit sa akon. Hindi mo nang attitude abyan sa Kristohanon. Pasalamat ka kung may utod nga naghambal sa imo. That means mahal ka niya, palangga ka niya, kagluyag niya nga makapanumbalik ka sa Ginoo. Amo na si Apostle Paul. Amen? Amo man ang wali sa pulong sa Dios. Hindi tayo kasakit, hindi tayo kasubo, hindi tayo kalain sa buot nga magsunggot-sunggot ta. Pasalamatan ta. Kay may pastor nga garibiyok sa aton, may pastor nga hambal sa aton, may pulong sa Dios nga amon aton ginatamdan ka ginasunod. Kay kung way na tayo standard, diri lang pinagusto na lang tayo. Ano pa pulos may simbahan kita? Ano pa pulos may pastor kita? Kung way manggalita gasunod sa pulong sa Dios. Amen. Ano ba pulos magkadto ta diri? Kundi ta magpatudlo. Pulong man bala ni sa Dios, kapati man ta pulong ni sa Dios. Ti tanan kita magsunod diri pati pastor. Ara pa kita? Ang nagtubo na nga Kristohanon, nagmature na nga Kristohanon, ma-appreciate niya ang rebuke, ma-appreciate niya ang pagtudlo sa iya. Why na siya gasunggot? Kundi nagapasalamat, abyan.
Anong number 1? Open sin in the church must not be tolerated. Never na to itolerate. Ako, di ko kamo masundan, di ko kamo mabantayan. Ang sino ako magsunod-sunod sa inyo? Sino ako magbantay-bantay sa inyo? Busy gani ako. Bata ko pa lang gani, di ko na isa lang nakabilo, siklet. Sino ako magsunod-sunod sa inyo, ka mag-monitor, ka mag-istok-istok? Bahala ka mo. Pero ako, wali ako. Bahala ng Holy Spirit sa inyo. Kag dito kita sa Judgment Day. Way kung kabalo, ari ka mo dire. It seems, faithful ka mo. It seems, spiritual ka mo. It seems nga ari ka mo, tama ka mo dire. Makit-anay ta, Merkulis, Sunday. Pero way kung kabalo, Lunes, Martes. Merkulis ang aga, Merkulis ang hapon, kay gabi na tagkakit-anay. Sabado, gaano ka? Sinuupod mo? Way kung kabalo sila. Pero tandaan mo, may Diyos. Nga di mo mainto kag bataguan. Kung kabalo sa inyo, ibang inom-inom pa mga lalaki. Basi hangover pa. Gasigarilyo pa. Kung kabalo, basi may gataya pa sa inyo. Imposible ba na? Hindi na imposible. Kay ari pa tas kalibutan. But one day, tandaan nyo, may judgment. Yung people, kung kabalo. Upod-upod ka mo. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Di ko kamo masundan. But I'm always giving you warning. There is consequence sa batag sala nga aton mahimo. Balaan mo ang sala, okay lang na siya sa primero. Seconds lang, minutes, pero ang resulta, lifetime. Before you know it, na-realize mo, wala na. Damage na. Pila ka minutes magkalipay-lipay? Lawig 30 minutes, lawig na isa ka oras. Pero ang resulta, forever mo balonon. Tandaan mo na ang consequence. Always, mga abyan, si Satan, like I said, gubaon niya. Wali na to kay itong Sunday, to steal, to kill, and to destroy. Si Satan, mga kaabyan. So mga members, tatay, ano nakita nato sa aton mga kabataan, brad? Atong i-rebuke. Ayaw pagpapaloy-paloy, ayaw pagpaluya-luya. Bahala, ma-upset sila. Bahala, brad, maglain sila buot. As long tama ang atong pagdisiplina, pagtudlo, kag pag-rebuke sa ila. Kay biblical na, nakita ginikanan, lalo na tatay, amo na ang atong responsibility. Dapat ikaw nga tatay ang mag-control sa imong anak, hindi paghulata ikaw ang kontrolon sa imong anak. Kay kung wala ka himuon, brad, giyahan, budlayan ka giya sa imong pamilya, kung wala ka himuon. Kung di ka magtindog ka ginikanan, di ka magtindog ka tatay, brad, before it's time will come, it's too late, nabudlayan ka na gid sila pagbutong. Kung way kahimuon sa ila, brad. Amo na nga dapat ara sa aton. No? Of course, lalo na mga aton mga bata, teenager, kay may sarili na sila, gusto nila mag-explore, gusto nila ilang kaugalingon masunod. Pero always remember, brad, kailangan nila guidance. Amen? Huwag natong itolerate. Aton mga bata, gagmay pa. Huwag nato itolerate, mga parents. Hindi paghambala, silang pastor, total, bata pa man na. Bata pa na. Paano mo na siya kabalo? Paano yung balaan nga mali? Kung di mo pagsawayon. Saan mo na ipa-inform sa iya? Nga mali, ginahimo niya kung magdako na siya? Do you think, madali na lang siya i-review kung dako na siya? No! Dapat sa murang edad, dapat i-inform siya, mga abyan nga mali na, para pagtubo niya, makurek siya nga mali gali. Never ko nakakita effective training mga abyan, gitrain mo, dako na. Always mag-start yun na siya sa very proper nga foundation. Amen? Okay? Number 2. Mga kauturan. So, brood silingon, okay? Mga utod, aton i-confront. Ano man nga sala, ginikanan, kamura ka batos, nakamurito siyang anak, i-confront ka agad. Nak, may something ko na-detect sa imo. Daw hindi na tama imong hulag. Daw hindi na tama imong hinambalan. Daw hindi na tama ang imong ginahimo. I-confront mo. Ayaw pag padugay-dugaya. Ayaw pag buyan-buyani. Kay damo nga dugay, damo na siya magtiga. No? As much as possible, as early as possible, dapat imo na siya nga i-address, mga kabiyanan. Ikaduha, the proper response, mourning, not boasting. Kung may sala, ano ang response? Verse number 2, and ye are puffed up, and have not rather mourned.
that he that hath done this deed might be taken away from among you. Ano ginahimo nila? Sa halip daw nga magsubo sila, ano gihimo nila? Wow, nagpabugal pa sila. Ara ang word of puff up. Puff up. Daw nagpahabok ba? Oh, daw balod bala gipahabok. Oh. Instead daw nga mag-mourn sila and have not rather mourn. You see? So ini nga mga Corinthians were proud when they should have been broken. Di ba dapat kung may sala, magsubo ka? Di ba kung dapat may sala, mag-regret ka? Di ba dapat kung nakahimo ka sang isa ka bagay nga hindi dapat, daw uneasy ka? Wala ka peace of mind? Tama? Pero sila ni Paul, sa halip na magsubo ka mo, ang inyo ginahimo, nagpabugal ka mo. Naging proud ka mo. Diin ang inyong pagkakristuhanon. Sila niya, this deed might be taken away from you. Nagapati sila, nga mature na sila, kakaya nila i-handle ang problema. Apang mga otod, ang Christian maturity doesn't rejoice in sin. Instead, it mourns over it. Anong hambal din eh? Chapter number 13, 2 Corinthians. O 1 Corinthians rather. Mga kabiyanan. Chapter 13, verse 6. 1 Corinthians chapter 13, verse 6. Sundan ninyo. Ano ang karakteristics ng love o charity? Ang isa ka tao, abiyan nga nagapalangga, nagahigugma. Kag batuod nga may paghigugma. Ano ang iyang karakteristik? Look at verse number 4. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not when nagapabugal. Vaunteth not itself. Is not puffed up when nagapabugal. Oh, verse 5. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Hindi selfish. Not easily provoked. Hindi irritably. Hindi impatient. Thinketh no evil, way gaisip sang kalain, hindi malisyoso, malisyosa. Tapos verse 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in, where? In the truth. Amo nang tinuod nga gugma, way nagakalipay sang dautan, malaot. Amo nang siling ni Paul, sa di nang inyong pagsubo, nga sa halip magsubo ka mo, kay may malaing ginahimo sa sulod sa iyong simbahan, may sala ginahimo sa iyong simbahan, apang ano gihimo nyo? Ginkondon nyo. Nagpangalipay ka mo. Nagpop up ka mo, naging pabugal pa ka mo. Amo nang hambal ni Apostle Paul, mga kabiyanan. So nagapabatuod nga ini nga mga Kristohanon way pagid nagtubo. Way pagid naggrow. So ang Kristohanon gali abyan nga instead magsubo sa iyang sala, nagakalipay pa, naging proud pa siya, that is a sign of immaturity and carnality. Amen? Kag once ang simbahan may carnality kag immaturity, hindi gid mag-grow inang nga simbahan. Kag hindi i-bless si Lord, the Lord ang simbahan nga may ara carnality, mga abyan, kag immaturity. Ang unang mabudlay, mga utod. So pamagkuton taton kaugalingon karon nga gabi. Kung makasala ako, nagasubo ba ko? May conviction ba ako? Amen? Ang taong nga luwas, may Holy Spirit. Kag ang taong may Holy Spirit, may conviction. Kag ang taong may conviction, may action. Hindi pwede sila na-convict ka tapos may kahimuon, nagpadayong kagyapon sa imong sala. Ang taong may conviction, nag-stop na siya, nag-mourn siya, nag-grieve siya, nasubo siya. Sila sa Spirit, grieve not the Holy Spirit. So kung ang sala aton gipadayon, abyan nagakabuhi, tas ang sala, we are grieving the Holy Spirit.
Ara pa ta? Grieve over sin. How many times ginagrieve nato ng Holy Spirit? Ginagrieve nato ang person ni Jesus Christ because of sin. Sometimes, very acceptable na sa ato ang kalibutan. Ang kalibutanon nga mga butang, nahimo na nga acceptable. Para sa ato, normal na. Kay normal na sa unbeliever, pati sa Christian po, na-adapt na po, parang normal na. Di na nato ma-differentiate ang righteous kag ang unrighteous. Ang holy kag unholy. Ang good kag ang evil. Dapat ang gitawag ni Lord nga unrighteous man sa aton. Ang gikonsider ni Lord nga unholy, hindi malaan dapat ang pag-consider ta unholy man. Kag ang gina-consider ni Lord evil, should also be evil sa ato. Amen? Fornication is evil. Fornication is unrighteous. Unholy, mga kabyanan. Gusto sa Dios kita magkinabuhi nga balaan. Moral, mga kauturan. Very sad sa aton panahon subong nga kita ginakaon naman sa sistema sa kalibutan. Why na tayo standard? Why na tayo standard? Why na tayo holiness? Sa aton mga kasimbahanan. Why na tayo holiness? Sa aton mga young people. Nabiskan ano ta kawali, ano ka tudlo, nga maghalong, magbantay, keep pure, ara gihapon. Kaya nagapasulabi ang unod nun, ang lastful nga mga butang. Ginafeed nato mga abyan ang aton flesh. And no wonder hindi kita effective sa bulaton sa Diyos. Ano ang hambal ni Paul? Mga kauturan. Lantawa, verse number 3. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already as though I were present concerning him that hath so done this deed. Verse number 4, in the name of our Lord Jesus Christ, hangyo niya, request niya sa congregation, when ye are gathered together, kung magtipon ka mo, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ. Ano ang iyang instruction ni Paul? Verse 5, to deliver such an one unto Satan. For what? For the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ano po silingon sini? Number 3, mga kabyanan, church discipline is necessary for restoration. So dapat gali sa amo ni nga mga kaso, mga utod, kini mga tao nga instead nga magsubo sila, magmourn sila, mag-grieve sila sa ilang mali, nagpagalipay pa, nangin proud pa sila, amo ni mga tao nga dapat mag-undergo sang church discipline. Kay may church discipline ang Bible. Amen? Amo nang hambal ni Paul, anong himuon? Sa ina nga tao? Ina nga tao nga nakahimo, ina nga person, ina nga individual nga tao, nga naghimo sang isa ka bagay, siling niya, to deliver such one unto Satan for the destruction of the flesh. Ano po silingon sina? Dapat mag-undergo siya, i-excommunicate. But of course, ang process ni Lord, mga abyan, utod, ara pa ta? Istoryahon. Istoryahon tong tao. Kung sino tong individual ba, dia concern. Unta ta na, proven, tapos, kung proven, mag-public confession. Amo nang aton nga proseso, public confession. Kung hindi siya mag-public confession, kag hindi siya mag-promise nga i-stop ng mga kabyanan,
O that's the time. Una, istoryahon isa. Ara na sa Matthew. Istoryahon, ikaw, kag katong tao nga may violation, istorya ka mo duha. Kung di siya magpati, magkuha kang somebody, dalon mo. Para ma-establish 2 or 3. Ara ba ta? 2 or 3 witnesses that thy word be established. Sino sa Bible? Sa 2 or 3, di pa siya mamati, di pa siya magpadala, sino niya, bring him to the church. Ang church na mga abyan. Kung di siya mamati again sa church, and that's the time ang church na mag-decide, considered him as a heathen or a publican. But silingon, i-excommunicate. Kung di siya magpatudlo, di siya magsunod sa church discipline, ang solusyon, i-excommunicate. Amo ng word, itiwalag. Na-warning na, ginistorya na, tapos hindi gyapon magpati, ang pinaka-last recourse is excommunicate. Amo ni hambal ni Paul, deliver him. Ano ang purpose? Masave ang iyang flesh, mga utod. Anong siniya? The destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord. So may ara gali to deliver Satan, to deliver Saswan unto Satan for the destruction. Ano ang ma-distract? Ang iya physical. Kaya di naman ma-distract ang kalag sa tao. Once ang tao saved, saved siya forever. That's why, makita ta diri, mga abyan, sa principle, no losing of salvation. Ang ginatukoy ni Paul diri, ang iyang flesh, ang iyang physical. Pero ang spirit niya masave. Amen? But silingon, ang luyag ni Paul, masave ang testimony. Take note, damo klase nga salvation. Salvation of the body, salvation of soul, and salvation of testimony. Amen? Kag dapat mga utod, amo na ato ni moon. Yes, na-save na ang atong soul from the penalty of sin. Amen? Pero dapat isip po dato atong testimony. Amo na si Paul diri. Siling niya, imbis tani magkasubo ka mo, dapat ka mo nga church, may himuon ka mo. Nga how come nga way ka mo gihimo? Nga ini nga issue, very common, nabalaan sa bilog nga church. Pero nga way ka mo ginhimo. Diin ang elder, diin ang mga men. Nga way ka mo gihimo. Way ka mo aksyon. Way nyo gin-address ang problema. Ginpabayaan nyo na nga problema. Ilo, ara pa ta? Ang point mga abyan, kung may problema ang church, dapat situlon. Di pagpadugay-dugayon, Brad. Yes, of course, tanan kita masipyat, tanan kita may mali. Pero hindi pwede ang mali pagpadayunon. I-address para hindi na sila nga sa Tagalog pa pamarisan. Kaya kung wala na tahulinis, Brad, why na? Why na ni pulos ng simbahan ni? Kung magpinagusto na lang ta diri. Ano pang silbi nga may simbahan ta? Church discipline. Paul commands the church to take action to remove the unrepentant man from the fellowship. So kung makita daw, nga kini nga tao, Brad, walay repentant heart. But silingon, wala siya nagmourn, wala siya naghambol, bisan girebuke na siya, bisan gistorya siya, gi-advisean siya, pero why siya namati? Ang solusyon, Brad, i-remove. Ang solusyon, pahalinon. Para ma-preserve pa ang iban. Kang ma-preserve ang pangalan sa iglesia. Amen? This may sound harsh, but the goal is not destruction, but it's restoration. Ang goal dire, mga abyan, may spare ang iban. May spare ang iban. Kaya kung dili i-address, kung pabayaan lang, ano ang hambal sa iban sila sa guwa, Brad? Para riho man lang gali.
Pwede man gali nagyapon dira. Okay lang gali gyapon na sila ila dira. Pareho lang gali nagyapon sa aton. Way man gali na kaibahan, pwede man gali na sa ila. Amo na nga balon sa mga unbeliever. Kung way tahimuon nga aksyon, akala nila pareho lang ta. Amen. Amo na hindi pwede i-remove. In the grounds of yan nga unrepentant. Pero kung nakita mo man nga repentant, nagsubo, nangayo sorry, kag naguntat, gibiyaan, why not? Sinuta nga mag-judge, sinuta nga hindi naton i-restore. That is why amo nang ginahimo naton dire. Amen? Hindi para ipahuya, kundi aton makita abyan nga may spirit of willingness, kag aton makita ang sincerity. In fact, sa mga abyan, mga churches of like faith, dito sa once ang membro nila makasala, mga abyan, ang ilang ginahimo, ang mission nila, once ang membro may immorality, o nga mga magsiling naton grievous nga offense, isa ka bulan bad, hindi pwede sa likod na siya ang iyang punishment, sa likod lang siya maglingkod, hindi siya pwede maglingkod sa piyo, hindi siya pwede magupod sa iban, tapos ang magkumusta sa iya, direct, immediate family lang. Di pwede kumustahon siya sa iban nga mga member. Iyara immediate family, di siya istoryahon, di siya i-greet, di siya tanan. Para ma-feel niya kung ano ang feeling sa tao nga nakasala. Moto'y process sa iya, mga kabyanan. Kung baga isa ka tao, mga nagsakit. Kung dili siya mag-endure dito, dili siya makaano sa discipline, mga kabyanan, but silingon, hindi siya magpakorek, but silingon ang pride ara sa iya. Pero kung sa 1 month, makayanan mo to. But silingon, willing kang mag-submit sa punishment. Willing kang mag-submit sa church discipline. Kag nakita ang imong humility. Na, way pa nato na ginahimo diri, brad. Basin himuon ta na diri, di na ka magpakita sa simbahan. Pero kung di ka magpakita sa simbahan, but silingon, naa kay attitude problem. Naa kay kinaiyang nga di ka magpatudlo. Kaya di ka willing, brad, mo submit og church discipline. Pero kung sincero ka, agwatahon nimo to. Nakasala ka man. Imo man ang sala. Di ba kung mangawat ka na prisuhan, basulon mo na yung pulis. Magsungkod ka sa pulis, gipriso ka. Amen? Nakuha niyo ang Dili. Kay may sala ka man. Dapat na sa imo, kay may sala ka. Kung di ka gusto amuhon sila, di ayaw paghimo sala. Amo nagyapon sa atong Christian life. Di ka gusto mapahuya diri, di ka gusto nga mag-amin diri, kaya nakahimo ka sala. Tiway ka, dapat di ka maghimo. Problema, gusto tayo himo sala, pero di ta gusto magsuri. Because of pride. Isa kayang people bitaw, graduate pas Bible school. Nakahimo fornication, gi-confront na mo ni Ma'am Vic, gi-istorya, gikantuan pa sa ilang lugar. Gistorya mo ni, natay protocol, natay standard sa Bible. Lalo na ikaw, kay taas ang expectation sa imo. Bible student ka, naghimo ka sa kamusina. O sige, public confession. Hindi. Alangan man, hindi ta ikaw. Ang iban, hindi ka rin Bible student. Nag-undergo sila. Ikaw karon mas mataas pang imong standard, mas mataas pang expectations mo kay Bible student ka. Supposed to be hindi mo na paghimuon. Ginatudluan ka mo sa pulong sa Dios. O public confession ka. Hindi pastor. Di magpatudlo. Simba sa ibang nga simbahan. Simba sa ibang nga simbahan. O hangtod karon. Namana na lang. Mga tao nga ma-pride. Kaya make sure kung maghimo ka sala, pag abot sa church discipline, dapat willing ka man mag-undergo church discipline. Kung di ka gusto sa church discipline, ayaw paghimo sala. Ayaw pahuyi ang simbahan na to. Ayaw pahuyi ang pangalan na to nga baptist. Ayaw pahuyi atong Ginoo. Muna ka simple. Willing ka maghimo sala, tapos di ka mag-undergo sang
Church discipline? Tama ba na? Unfair ka sa mga taong nagkinabuhing sakto, nagkinabuhi sang matino, naningkamot na sila. Tapos ikaw karon, ikaw lang maguba sa simbahan. Pangalan sa simbahan, pangalan sa tong Ginoo. Hello, ara ba ta? Praise the Lord sa mga membro nga bisan budlay magtindog dire. Budlay amin sang sala. Pero for the sake abiyan nga gusto nila i-correct ang ilang mali. For the sake nga gusto nila ma-restore sila sa Ginoo. Dulaon ang pride. Praise the Lord for that. Dili lali magtindog dire ka mga sore. It takes the grace of God mga abiyan. Pero amo gani na, be ready. Kung makahimo ka sala, be ready ka magtindog dire. Otherwise, mga abiyan, siling sa Bible, kung hindi repentant, ay ang advice dire, remove, deliver him, deliver such one. Siling sa Bible. Kaya hindi nato mga abiyan matolerate. Okay? Distraction, mga kabiyanan, no? Church discipline, the spirit may be saved. Discipline is a redemptive tool to awaken the conscience of the sinner, turning him back to Christ. So kita mga restore, mga kabiyanan, dapat in the spirit of humility. Anong humble bad? Galatians chapter 6 verse 1. Brethren, if any man found among you, fallen, sabi niya, brethren, if, sabi niya, consider, nalipat na ko, makot ko siya dati, Galatians 6:1, anong sabi niya? Ye, which are spiritual, restore, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness, lest thou also be, considering thyself, lest thou also be, what? Tempted. So may warning doon, overtaken in fault, kung may utod ka daw nahulog sa sala, ye which are spiritual, ano imo function? Restore such one in the spirit of meekness. So ang basis sa atong restoration is meekness, not to criticize, not to condemn, but to be meek, considering thyself, that's the warning, lest thou also be tempted. So kita nga mag-restore, maghalong na punta. Kaya basin kung kita po'y mahulog someday, amen? Kaya di ta pwede mag-condemn. Ikaw, Abi Brad, tiga ka man abi ulo, mirisira po na sa imo kay ang balan talaga sadto. Amo na, di dapat. Amen? In the spirit of meekness. Brad, ari ko, hindi bangod kay daw maalam ko sa imo, mas pag-on ko sa imo, mas mature ko sa imo, mas spiritual ko sa imo. Hindi, Brad. Ari ko bilang utod mo. Ari ko, Brad, para i-restore ka. Kay mag-utod ka sa Ginoo, palangga ta ka, Brad. Luya ko makabalik ka sa Ginoo. Luya ko ba makapadayon ta dira sa Ginoo. Kay ang natabo sa imo posible man na matabo sa akon. Kaya Brad, magbilulganay ta. Amo na dapat. Kung ikaw gina-restore, willing, paubos. Amen? Restore such one in the spirit of meekness. Alright? So mga utod, dapat amo na aton nga lantawon. Okay, we don't have much time. Pero sila sa Bible, okay, nagamit si Paul sa illustration. Ara ba ta? Little leaven leaveneth the whole lump. Okay? Inabang kuan ba, pangpaalsa. Ang harina daw, butangan daw na sang leaven, o yes kung sa aton pa, gamay lang, may pikto na sa uban. Mualsa na. Amo naghimo niyang illustration nga ang flour kung butangan sang leaven, mga abyan, mapiktuhan ang iban. Amo na nga dapat
tanggalon. Waon tong libin. Katong gapaalsa, i-purge siya, i-purify siya. Okay? Kay makaapekto. Butsilingon, isitel mga kabiyanan, istoryahon. Kung tatay ka, may nakita ka sa anak mo. Okay? Utod ka, may nakita ka sa utod mo man, istoryahon mo. Kaya di ba tanan pastor, babala ni pastor, mamonitor ni pastor. Ikaw na mismo, may napansin ka nga idea mo. Nakita mo si brother mo, sige inom-inom. Huwag kang yapon gihimo. Nakita mo si brother mo dito, gataya lasto. Tapos, wala ka lang pagpanugid kay pastor. Brad, ang sala sa to, pariho lang ka mo sala. Ngaman, kay gitulirit mo. Amen? Gitulirit mo. Kung concern ka sa utod mo, dapat hambalan mo siya. Nakita mo may immoral na ginahimo, pawala lang ka. Wala ka ginahimo. Hindi pwede. Amen? Gusto ta mga abyan, i-bless aton simbahan. Okay? Di man ta perfect bad. Pero atong i-maintain bad ang purity. Amen? Nakita na kamo mga young people, hindi na tama ginahimo. Tapos why ta action ng mga men. Ipakalain na to atong simbahan. Buligan ta atong simbahan. Amen? Ligan ta ato ni simbahan. Ato ni simbahan, simbahan ni sa Dios. Dala ta sa pangalan sa Dios. So aton i-maintain. Ha? Di bali na tawgon ta nila kulto. Amen? Basta makita brad ang purity sa atong simbahan. Kaya kung maghimo punta sa gihimo nila, away na ta kaibahan. Magsiling na sila parereho lang galing yapon. Nagbago ko ilahang teaching dira, pero ang ginahimo sa mga young people, amo man lang yapon. Pabayi sila kung ang ilang ginahimo to, hindi amo. Basta nga to, diribad, kung ano ang butang makapahimaya sa Diyos. So mga young people, maghalong kamo. Okay? Maghalong kamo. Kay si Satan, kabalo na kita, ginahimo ni Satan ang tanan subong para gubaon kita. Kag before ka nakabalo, wala na abyan, guba naton kinabuhi. That's why magbinuligay kita, pangamuyuanay kita sa isa kang isa. Amuning purpose nga prayer meeting kita para nga mahatag nato sa Ginoo ang aton nga mga gina-request, aton mga handom, aton mga plano, aton mga desire, mga kabyan. Okay? So I hope hindi kita maglain buot. Amen? Hindi kita magsunggot-sunggod. Kung makabati kita sa pulong sa Dios, kag gina-review kita diri sa pulpit. Kay way gihambar si pastor nga iban, pulong ni sa Ginoo, halin ni sa Bible akong gibasa. Amo ganina magdala ka Bible para di ka magduda nga akon lang tong idea. Ara sa Bible na. Di ko maghambar sini kung way sa Bible. Kag kay Apostle Paul pagini, which is atong apostle sa atong panahon karon. Amen. Tindog ta. Pray kita, Ginoo, salamat sini nga gabi. Kulang amon oras, Ginoo, sa pagtuon si mong pulong. But salamat nga may rebuke kami. Amay nga langit doon about sining natabo sa Church of Corinth.